So, hello grade 7. Bago natin simulan ang panibagong araw ng diskusyon, ay manalangin muna tayo at mag-alay muna tayo ng dasal sa ating mahal na Panginoon. So, sabay-sabay tayo lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, mahal namin Panginoong Diyos, salamat sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin at kami po ay humingi ng tawad sa kung anumang aming nagawang hindi mabuti sa kapwa at sa iba pang tao. At sana po ay gabayan niyo po kami sa aming gagawin ngayong araw na ito. So, yun po, lahat na po iyon ay hinihingi po namin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, good afternoon, grade 7. So, kamusta ang inyong araw? Kamusta ang inyong umaga? Tanghalian, kayo ba ay nakakain na ng tanghalian? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Ayan, maaari ko ba makita inyong mga emojis kung kamusta kayo? Ayan, maraming nag-heart button, nag-thumbs up. So, masaya-masaya si teacher na makita kayo ngayong araw ito. So, ako nga pala si Binibini Kalapan at ako ang magiging guro ninyo sa araw na ito. Para naman sa inyong attendance sa araw na ito ay mati-check ko sa pamamagitan ng assessment o pagsasanay na iyon sasagutan pagkatapos ng ating diskusyon sa araw na ito. So, kapag ikaw ay nakasagot sa ating assessment o pagsasanay ay iyon ay yung magsisilbing attendance sa araw na ito. Naintindihan ba ko grade 7? Ayan, mahusay. Bago ko simulan ang ating diskusyon, ang formal na ating talakayan, meron muna akong mga munting paalala para sa inyo lahat. So, una, maging aktibo sa pagsali sa mga gawaing online ng klase o sa klase. Pangalawa, siguraduhin na kamute mode ang mikropono. So, kapag tinawag ay doon lamang maaaring i-open ang inyong mikropono. Pangatlo, buksan ang camera kung maaari. So, kung malakas yung signal, pwede yung buksan ang iyong camera grade 7. At pang-apat, iwasan ang gawain sa ibang asignatura habang tayo ay nagkakaroon ng diskusyon o klase. At kalima, gamitin ang chat box sa pang-akademikong bagay lamang. So, hindi pwedeng gamitin itong parang messenger o anumang social media apps. Panghuli, maging magalang sa kaklase at lalong-lalo sa guro na nagsasalita. Nagkakaintindihan ba tayo grade 7? Ayan, mahusay. Ngayon naman, para simulan ang ating araw ng may sigla, magkakaroon tayo ng energizer. So, naging routine na natin ito grade 7 na magkaroon ng energizer. So, ang energizer ang magpapasigla ng ating isipan at ng ating katawan para sa ating mga gagawin sa araw na ito. So, simple lang ang ating energizer. Para mas lalo pa natin maintindihan ng energizer, so narito ang panuto. So, una, hahanapin ng mga mag-aaral ang mga larawan sa basket na punong-puno ng prutas na nagpapakita sa mga kaugalian at hamon panlipunan ng bansa. Pangalawa, bibigyan lamang ng 1 minuto ang mga mag-aaral upang hanapin ang mga larawan sa basket na punong-puno ng prutas. So, narito ang 4 na larawan na kailangan niyo makita. Una, pangkat etniko. Pangalawa, ay ang bayanihan or ang bayanihan, tama. At pangatlo ay ang logo, ang flag ng MILF. At panghuli ay ang pagmamano. So, handa na ba kayo grade 7? Ayan, nakikita ko rito na parang handa na nga kayo. So, ayan na yung basket na punong-puno ng prutas. So, nakapaskel na sa ating screen. So, meron lamang kayong 1 minuto grade 7 upang hanapin yung 4 na larawan na pinapahanap ko. So, yung oras ay magsisimula na ngayon. At natapos na ang ating 1 minuto. So, sana ay nahanap niyo ang ating 4 na larawan. Tingnan ko nga kung pareho ba tayo ng larawan na hanap o ang mga larawan ang larawan ko bang pinapahanap sa inyo ay nahanap niyo na. Ayan, para sa ating unang larawan, ito ay ang pangkat etniko. So, saan na makikita ulit ang pangkat etniko? Ayan, sa prutas na may nag-comment, ay kalabasa. Mahusay grade 7. Talagang pinapabili niya si Teacher Casey. Ayan, para sa susunod naman na larawan. Ito, anong tawag na ulit dito? Ito ay ang
bayanihan. Ayan, mahusay. So, ang bayanihan ay ang pagtutulong-tulungan. So, makikita ito. Saan ito makikita? Ayan, sa prutas na mais or corn. Mahusay. Ito ang tama logo or matawag ng MILF or Moro Islamic Liberation Front. So, ito ay makikita sa prutas na kamatis. Aba, mahusay talaga kayo, grade 7, na ang tatalas ng inyong mga isip. Ngayon naman ang huling larawan. Ayan, mahusay. Ito ay may nagko-comment, bless God to older people or mga lola at lola. Correct, grade 7. At ito ay makikita sa ayan, gulay na talong, mahusay. So, ito yung tinatawag ang tradisyonal na pagmamano. Tama. So, ngayon naman, dahil natapos na tayo sa ating energizer, sana ay na-energize ang inyong mga katawan, lalo-lalo na inyong isipan, at higit sa lahat ang talas na inyong mga mata. So, ngayon naman, magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral. So, meron lang isang tanong si Teacher Casey. So, ang tanong na ito ay, ano nga ba ang inyong mga natutunan sa nakaraang diskusyon? Ano nga ba yung mga pinag-usapan mo sa nakaraang diskusyon? Ayan, may nakikita akong comment na tungkol sa komprehensyang bandong. So, tama ang inyong mga sagot, grade 7. So, ang napag-aralan nyo nung nakaraan na yan, patungkol sa komprehensyang bandong na siya nagtaguyod upang magkaroon ng kapayapaan, lalo-lalo sa mga bansang kasapot ng Asia at Africa. So, mahusay, grade 7, na talagang nakinig kayo sa mga nakaraang diskusyon. Ngayon naman, bago ko simulan ang ating formal na klase, ay babasahin ko muna o ipapakita ko muna sa screen ang ating pamantayang pangnilalaman. So sa ating pamantayang pangnilalaman, na ipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa nasyonalismo at pagkabansa sa konsepto ng kolonyalismo sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Ang pamantayan sa pagganap naman, nakapagsasagawa ng pagtatanghal na nagpapahalaga sa nasyonalismo at pagkabansa ng Pilipinas. Pasensya na. At Timog Silangang Asya sa konsepto ng kolonyalismo. So, ulit grade 7, nais ko po yung i-congratulate dahil sa mahusay ninyong pagtatanghal noong nakaraang ikapito ng Pebrero, taong 2025. So, talagang pinakita niyo ang husay sa iba't ibang larangan mula sa pagkanta, pag-arte, pagsayaw, at lalo yung paglikha ng kanta, ng mga choreography, talagang mahusay. Kaming mga interns nyo, lalo na si Sir Craig or Sir Negrido, ay believe sa inyong kahusayan at kagalingan. So, a virtual clap to all grade 7 students dahil talagang ipinakita niya inyong galing at husay sa iba't ibang larangan ng talento. Ngayon naman sa ating kasanayang pagkatuto. So, nasusuri ang mga hamon sa pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaan pandaigdig. Sa ating layuning pampagkatuto naman, nakikilala ang mga pangunahing mahalagang bagay na bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig sa aspetong kultura at lipunan sa Pilipinas. Pangatlo, nakakapagbigay ng sariling damdamin patungkol sa mga pangkultural at panglipunan hamon. At panghuli, nakapagbibigay ng sagot patungkol sa pagpapalaga ng mga kultura, tradisyon at paniniwala sa Pilipinas o ng Pilipinas. Nagkakaintay mo tayo grade 7? So, itong tatlong ito ang ating ita-target ngayong araw na ito sa ating diskusyon. So, ngayon naman, handa na ba kayo grade 7 para sa ating unang gawain? Ayan, may nakikita ko nag-react, no? Gamit ang mga emojis na heart at thumbs up button. So, para naman sa ating unang gawain, no? Dahil, tapos na tayo sa ating energizer, sa ating pabalik-balik-aral. Ngayon naman ay ating unang gawain. So, ang unang gawain natin ay ang bulang puntos. Teacher, ano ba yung bulang puntos? So, para mas lalo pa natin maintindihan kung ano nga ba ang bulang puntos, babasahin ko o ipapaskip ko ang ang panuto. Para mas lalo pa natin maintindihan kung ano nga ba ang gawain 1 na pinagmulatang bulang puntos, babasahin ko ang panuto. Ipapascribe ang panuto sa ating screen. So,
panuto, kailangan masagot ng mga mag-aaral ang bawat tanong kung saan may katumbas ng puntos ang bawat tanong. So, magkakaroon tayo ng fortune teller na siyang magtatanong ng bawat tanong. Pangalawa, ang bawat tanong na ay manggagaling sa bolang kristal at may katumbas ng puntos kapag nasagot ng tama at panghuli. Ang may pinakamataas na puntos ang siyang panalo. So, nagkakaintindihan ba tayo grade 7? Ayan, mahusay, magaling. Ayan, para sa ating unang tanong. Anong bansa ang nag-influensya sa Pilipinas na mag-alaga ng bebe? Uulitin ko, anong bansa ang nag-influensya sa Pilipinas na mag-alaga ng bebe? Bebe or duck in English. Ayan, tingnan nga natin sa... Ayan, may comment na ba? Pare-pareho kayo na sagot. Tingnan nga natin kung tama nga ba ang inyong mga sagot. Ayan, so ang tamang sagot ay Japan. Magaling grade 7, ano? Magaling at mahusay kayo talaga sa ating unang gawain pa lamang at sa unang tanong pa lamang. Naman sa ating pangalawang tanong. Saang parte ng bansa ang may pinakamaraming pagka-etniko na makikita? Uulitin ko, saang parte ng bansa ang may pinakamaraming pagka-etniko na makikita? Ayan, i-comment na yung mga sagot o yung mga hula, grade 7. Ayan, pare-pareho pa rin kayo ng hula Talagang ang husay niyo at ang bibilis niyo mag-type grade 7. Tingnan nga natin kung tama nga ba yung mga sagot. Ayan, at ang sagot natin ay sa Mindanao. Mahusay grade 7. Talagang ang bibilis na inyong mga isipan na mag-isip at humula kung ano nga ba ang tamang sagot. Naman sa ating pangatlong tanong. Tumutukoy sa katangiang aspeto o katotohanan, bumubuo sa isang tao, bagay, o konsepto na nagpapakilala at nagpapalakas ng kailang pagiging natatangi o individual. Uulitin ko, tumutukoy sa katangiang aspeto o katotohanan, bumubuo sa isang tao, bagay, o konsepto na nagpapakilala at nagpapalakas sa kanilang pagiging natatangi o individual. So, i-comment na ang inyong mga hula, grade 7. Ayan, parang nagkakaisa talaga kayo sa mga sagot ng grade 7. Tingnan nga natin kung tama nga ba yung mga sagot. Ayan, so ang sagot ay ang pagkakakilanlan. So, talagang pinapabilib yung si Teacher Casey. Talagang ang bibilis nyo mag-type at ang bilis din yung mga isip na inyong mga isipan na humula ng tamang sagot. Ngayon naman, para sa ating pang-apat na tanong. So, sa ating pang-apat na tanong, sino ang pinakaunang nanakop dito sa Pilipinas? Uulitin ko, sino ang pinakaunang nanakop dito sa Pilipinas? Ayan, i-comment yun na grade 7. Talagang mabilis kayo mag-type ng mga sagot grade 7, ano? Talagang nakikita ko dito sa aking screen. Ayan, may nag-comment na, pare-pareho kayo ng sagot. So, tingnan nga natin kung tama nga ba inyong mga sagot. Ayan, kagaya kanina ay tama na naman kayo grade 7. So, ayun yung mga sagot ay tama na. Ang pinakaunang nanakop sa Pilipinas ay ang bansang o ang mga Espanyol. Mahusay grade 7. Ngayon naman para sa ating huling tanong na manggagaling sa bolang kristal. Ano ang pambansang wika ng Pilipinas? Uulitin ko. Ano ang pambansang wika ng Pilipinas? I-comment na yung mga sagot. Ayan, pare-pareho pa rin kayo sagot, no? May nagsagot ng Filipino teacher. Tingnan nga natin kung tama nga ba yung sagot. At kayo ay tama. Tama ay yung hula na Filipino ating pambansang wika. Mahusay talaga kayo grade 7. Sa ating unang gawain, lahat kayo ay nakasagot ng tama. So, talagang pinapabilib niyo si Teacher Casey ngayon sa araw. Sa unang gawain pa lang natin sa araw na ito. Sa punto nito naman ay magkakaroon tayo ng tanungan. So, magtatanong lamang po patungkol sa ating mula sa ating energizer, konektado ito sa ating energizer, sa ating pag-aral, at sa ating unang gawain ng ating tanungan. So, ating tanungan session. So, magpapaskila ko ng dalawang tanong sa ating screen at kinakailangan nilang i-comment ang inyong mga sagot. So, nagkakaintindihan na tayo grade 7. Ayan, mahusay.
So, narito na ay inyong dalawang tanong. Naipas dito na sa screen. So, para sa ating unang tanong, may tuturing ka ba isang Pilipino kahit hirap kang magsalita sa sariling wika? Ulitin ko, may ituturing ka ba isang Pilipino kahit hirap kang magsalita sa sariling wika? I-comment mo yung sagot. Grade 7. Ang halos lahat na nakikita ko ang sagot nila ay, oo. Oo, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. You can still be a Filipino. Ayan. So, para sa ating unang tanong ng grade 7, so, hindi batayan ang kagalingan sa pagsasalita ng wikang Pilipino para ikaw ay turing na isang tunay na Filipino. Dahil may iba pa tayong aspeto sa buhay na tinitulong para ikaw ay isang maituring na isang Pilipino. Maaaring mo itong gawin sa kilos at gawa o gawi. So, kagaya na lang halimbawa ng mga taong nasa ibang bansa, diba? So, yung mga naipanganak ng mga Pilipino sa ibang bansa, so hindi naman Pilipino yung unang nakalis na nilang wika. Dahil yung mga, halimbawa, like, nakalis na lang wika ay English. So, English, gano'n. So, kahit na ganun pa man ang kanilang na ng wika ay nalalatay pa rin sa kanila ang dugong Filipino dahil sinasabuhay pa rin nila ang mga kultura at tradisyon na sa Pilipinas mo lang makikita at mararanasan. So yan ang tunay o tatak ng pagiging isang Pilipino. So kumbaga, meron pang mas malaking aspeto ating tinitingnan, hindi lang sa pagsasalita ng wikang Pilipino. So, nagkakaintindihan ba tayo grade 7? Ayan, mahusay. Ngayon naman, para sa ating sa aspeto ng pag-usbong, may lugar pa ba ang mga tradisyonal na mga paniniwala sa panahon kung saan ang teknolohiya na ang kadalasang pinaniniwalaan ng lahat? Ulitin ko, sa aspeto ng pag-usbong, may lugar pa ba ang mga tradisyonal na mga paniniwala sa panahon kung saan teknolohiya na ang kadalasang pinaniniwalaan ng lahat o ng halos lahat ng tao? Comment na yung sagot, grade 7. Ayan, nakikita ko sa aking screen na, yes, teacher, because technology also helps in promoting the culture. Ayan, mahusay ang mga sagot. No, magagaling ang mga sagot. Talagang lahat kayo ay may punto. So, sa pangalawang tanong naman ay, sa panahon ngayon sa mga makabagong teknolohiya, mga inventions, ng iba't ibang social media, mga gadgets, may malaking positibo tayo tumingin dahil sa mga makabagong teknolohiya ay mas lalo pa nakilala ang kultura at tradisyong Pilipino hindi lang dito sa bansa, pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, mahusay kayo grade 7. So talagang pinapabilib mo pa lalo si Teacher Casey sa araw na ito. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng game show para sa susunod nating gawain. So, excited ba kayo grade 7? Ayan, nakikita ko ay yung mga emojis no, dito sa aking screen. So, ang game show natin ay tatawagin na grade 7, game na ba kayo? So, kapag sinabi ko ang katagang ngayon, ay kailangan nyo mag-react ng thumbs up button. So, ulitin ko, grade 7, game na ba kayo? Ayan. So, marami akong thumbs up button na natanggap. So, ngayon naman, para mas lalo pa natin maintindihan kung ano nga yung game show natin, babasahin ko ang panutuong mechanics ng ating game. So, para sa panuto ng ating game show, no, kinakailangan masagot ng tama ang bawat tanong upang magkaroon ng puntos at may pagkakataong manalo ng isang mahalagang bagay pagkatapos ng laro. Ulitin ko. Meron pa tayong tatlong panuto o dapat matandaan. Mahati sa tatlong round ang game show. Ang easy, medium, at hard. Pangalawa, ang mga sagot na mag-aaral ay ilalagay na sa comment box or comment section sa inyong screen. Pangatlo, bibigyan lamang sila ng 5 segundo upang paisipan ang sagot. At pang-apat, ang mga mag-aaral na may pinakamarami na sagot ay siya magkakaroon ng dagdag na puntos o may papremyo o bagay sa game show. Sa huli ng game show, pagkatapos ng ating game show. So, grade 7, game na ba kayo? Ayan, game na kayo lahat. So, narito na ang ating unang round.
Ayan, so para sa ating unang round, ito ang easy round. So sa easy round, simple lang yan yung gagawin. So merong mga tanong at may mga choices kayo na kailangan nyo piliin. So kailangan nyo lang i-comment ang titik or letra ng may tamang sagot. So grade 7, game na ba kayo? Ayan, mahusay. Ano? Ang bibilis yung mag-type, ha? Para sa ating unang tanong sa ating unang round, ilan ang tinatayang bilang ng mga pulong sa Pilipinas? Ulitin ko, ilan ang tinatayang bilang ng mga pulong sa Pilipinas? A. 7,000, B. 7,640 or C. 8,000. D. 8,640. Uulitin ko, 7,000, B. 7,640 or C. 8,000. Di 8,640. I-comment nyo din yung mga sa tingin nyo ang tamang sagot. At ang inyong sagot ay letter B. Tingnan nga natin kung tama nga ba yung sagot, grade 7. Ayan. So, tama yung mga sagot, grade 7. Ano? Bilang ng pulo dito sa Pilipinas sa kasalukuyan ay mahigit 7,940. So, letter B ang tamang sagot. Para naman sa ating pangalawang tanong, ano ang dalawang opisyal na wika ng Pilipinas? Uulitin ko, ano ang dalawang opisyal na wika ng Pilipinas? A. Tagalog at Ingles, B. Filipino at Cebuano, C. Filipino at Ingles, or D. Cebuano at Ingles. Uulitin ko, ano ang dalawang opisyal na wika ng Pilipinas? A. Tagalog at Ingles, B. Filipino at Cebuano, C. Filipino at Ingles, or D. Cebuano at Ingles. Ayan. So, i-comment nyo na ang titik na may tamang sagot. Grade 7. And so, pare-pare pa rin kanyang sagot. Ano? Talaga ang husay at bibilis nyo sumagot. So, ang inyong mga sagot ay letter C. So, tingnan nga natin kung tama nga ba yung sagot. Ayan. So, ang tamang sagot ay nasa letter C. Filipino at Ingles. Mahusay, grade 7. Para naman sa ating ikatlong tanong, alin sa mga sumusunod ang naglarawan sa pinagmulan ng mga nakagawiang kultura at tradisyon ng Pilipino? Ulitin ko, alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa pinagmulan ng mga nakagawiang kultura at tradisyon ng mga Pilipino? A. Pinagmulang Europa na may influensyang Asyano. B. Pinagmulang Asyano na may matibay na tradisyon paluranin. Or letter C. Pinagmulang Amerikano na may influensyang Espanyol. Letter D. Pinagmulang Espanyol na may influensyang Amerikano at Asyano. Letter A. Pinagmulang Europa na may influensyang Asyano. Letter B. Pinagmulang Asyano na may matibay na tradisyon paluranin. Or letter C. Pinagmulang Amerikano na may influensyang Espanyol. Or letter D. Pinagmulang Espanyol na may influensyang Amerikano at Asyano. So, i-comment nyo na yung mga sagot, page 7. Sa puntong ito ay magkakaiba kayo ng sagot. So, tingnan na natin kung sino nga ba ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, at ang tamang sagot ay nasa letra D. Pinagmulang Espanyol na may influensyang Amerikano at Asyano. Aba, mahusay kayo, grade 7. So, palakpakan natin yan. Bigyan natin ang virtual na palakpakan ng tamang sagot. So, ngayon naman, dumako tayo sa ating ika-apat na tanong. Ngayon naman, para sa ating ika-apat na tanong, ano ang maaaring maging hamon sa pagkakilala ng mga Pilipino sa panahon ng globalisasyon? A. Pagkawala ng tradisyonal na pagpapahalaga. B. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. C. Pag-aaral ng wikang Pilipino. Or D. Pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Ulitin ko, ano ang maaaring maging hamon sa pagkakakilala ng mga Pilipino sa panahon ng globalisasyon? A. Pagkawala ng mga tradisyonal na pagpapahalaga. Letter B. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. Or letter C. Pag-aaral ng wikang Pilipino. At letter D. Pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. So, tingnan nga natin kung yung mga sagot. I-comment na grade 7. Ayan, ang husay niyo, ha? At ang bibilis niyo talaga ng sumagot. So, at nagkakaisa pa rin. At nagkaisa na kayo ngayon sa inyong sagot. Ano? At ang inyong mga sagot ay letter A. Tingnan nga natin kung tama nga ba inyong mga sagot. At ang tamang sagot ay letter A. So, tama kayo lahat. Ang pagkawala ng mga tradisyonal na pagpapahalaga. Pag mahusay talaga kayo grade 7 na.
naman sa ating ikalimang tanong, bakit may pagkalito sa paglalarawan ng pagkakakilanlan ng Pilipino? Uulitin ko. Bakit may pagkalito sa paglalarawan ng pagkakakilanlan ng Pilipino? A. Dahil sa mga magkakaibang pagka-etniko sa bansa. Letter B. Dahil sa isang wika lamang ginagamit sa bansa. Letter C. Dahil sa isang kultura lamang ang umiiral sa bansa. Letter D. Dahil sa walang impluwensya mula sa ibang bansa. Letter A. Dahil sa magkaibang pangkat-etniko sa bansa. Letter B. Dahil sa isang wika lamang ang ginagamit sa bansa. Letter C. Dahil sa isang kultura lamang ang umiiral sa bansa. Letter D. Dahil sa walang impluwensya mula sa ibang bansa. So, i-comment na yung mga sagot, grade 7. Ayan, so sa punto nito, pare-pareho pa rin kayo ng sagot at ang bibilis niyo pa rin sumagot at mag-type na inyong mga answers. Ayan, so tingnan na natin kung tama ba na pinili niyo ang letter A. At ang tamang sagot ay nasa letter A dahil sa magkakaibang pagka-tekniko sa ating bansa o sa bansa. Ayan, mahusay grade 7, palakpakan, Ruby number 12 na palakpakan yung mga sarili dahil napagtagumpayan niyo ang ating unang round. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating pangalawang round, ang medium round. So para mas maintindihan pa natin kung ano nga ba mangyayari sa medium round, babasahin ko, ipapaskil pa ang panuto sa screen. So, para sa panuto sa medium round, piliin ang tama. Okay? Piliin ang tama kung ang pangungusap ay nagpapabatid ng wastong impormasyon at mali naman kung hindi ito wasto. Bibigyan ng 3 segundo ang mag-aaral upang pumili ng sagot. Yan. So, simple lang, pipili kayo sa tama kapag tama sa tingin niyo ang pangungusap at mali naman kung hindi. Kaya nagkakaintindihan ba tayo grade 7? Mahusay sa grade 7. Game na ba kayo? Ayan, talagang game na game kayo grade 7. So, simulan na natin ang ating unang tanong. Narito na ang ating unang tanong para sa ating second round. Ang mga katutubong mamamayan sa Pilipinas ay kabilang sa mga pinakamahirap na sektor sa kabila ng likas na yaman sa kanilang kapaligiran. Ulitin ko, ang mga katutubong mamamayan sa Pilipinas ay kabilang sa mga pinakamahirap na sektor sa kabila ng likas na yaman sa kanilang kapaligiran. So, tama ba ito o mali? I-comment na inyong mga sagot, grade 7. Ayan, nakita ko parang lahat ang bibilis nag-type ng tama. So, tingnan nga natin kung tama nga ba ang sagot. At ang sagot ay tama. Aba, mahusay kayo grade 7 na. Kailan na mas lalo kung napakabilib sa inyo. So, ngayon naman, para sa ating pangalawang tanong. So, para sa ating pangalawang tanong sa medium round, ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 ay naglalayong kilalanin ang karapatan ng mga katutubo sa kanilang kultura at lupain. Uulitin ko, ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 ay naglalayong kilalanin ang karapatan ng mga katutubo sa kanilang kultura at lupain. So, i-comment na yung mga sagot, grade 7, ito ba ay tama o ito ay mali? So, ano nga, grade 7? Ayan, parang nagkakaisa pa rin kayo sa inyong sagot, ano? Lahat kayo ay nag-comment ng tama. So, tingnan nga natin kung tama nga ba ang inyong napiling sagot. At ang tamang sagot ay tama. So, mahusay grade 7. Ano? So, parang talagang ang bibilis ng mga inyong, ang bibilis na inyong mga isipan na mag-isip ng tamang sagot. Ano? Ngayon naman, para sa ating pangatlong tanong. Ang New People's Army o NPA ay isang kilusang naglalayo na protektahan ng karapatan ng mga katutubo. Uulitin ko, ang New People's Army o NPA ay isang kilusang naglalayo na protektahan ang mga karapatan ng mga katutubo. So ito ay tama o ito ay mali? Ang grade 7, i-comment na yung mga sagot. Ang tamang sagot ay mali dahil ang New People's Army ay ito ay nakabase sa Mindanao na kung saan ito ay kumbaga ito ay pinamamahalaan nito, pinamumuhan nito ang mga Morong nasa Mindanao. Ayan, mahusay grade 7. So, mahusay yung mga nakasagot ng mali. So, yung mga nakasagot naman ng hindi wasto, ang kaya mga na-comment ay maaari pa kayong bumawi sa susunod na tanong. Sa ating ikaapat na tanong, ang karamihan ng mga katutubong pamayan sa Pilipinas ay matatagpuan sa Luzon.
Uulitin ko, ang karamihan sa mga pamayanan sa Pilipinas o mga katulong pamayanan sa Pilipinas ay matatagpuan sa Luzon. So ito ba ay tama o ito ay mali? So ano sa tingin nyo grade 7? I-comment nyo na yung mga sagot. So parang teacher familiar ang tanong na ito. Oo, familiar, no? Dahil parang natanong na ni teacher ito sa ating sa ating unang gawain. So kung naaalala nyo, kung meron ba kayong good memory, matay sa inyong isipan, sa mga you have a good memory in remembering, talagang masasagot nito yung tama. Ayan, so parang nagkakaisa na kayo sa inyong sagot. Lahat kayo ay pinili ang tama. So tingnan nga natin kung tama nga ba inyong desisyon na piliin ang tama bilang sagot. At ang tamang sagot ay mali. Ayan, so dahil hindi sa Luzon makikita ang karamihan sa katutubong mamamayan o pangkat-etniko. Ito makikita sa Mindanao. So, ngunit, nabibilib pa rin ako sa inyo grade 7 na dahil sa bilis na inyong pagsagot. Ngayon naman, para sa ating ikalimang tanong. Ang kakulangan sa programa para sa mga pangkat-etniko ay maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng karahasan. Uulitin ko, ang kakulangan sa mga programa para sa mga pangkat-etniko ay maaaring magdulot ng iba't ibang karahasan. Tama ba ito grade 7 or mali? I-comment nyo na yung mga sagot. Ayan, so parang nakikita ko lahat kayo ay nakasagot na tama. So tingnan nga natin kung ang napili nyo bang sagot ay tama. Ayan, so tama nga ang ating sagot. So ang lahat ng mga sagot or na-comment ay tama dahil ang sagot natin ay of course, teacher. Tama or true. So, ngayon naman, natapos na natin ating medium round. At ang susunod na round ay medyo kailangan yung mas paigtingin pa na paisipan kung ano nga ba ang tinutukoy o ang hinahanap na sagot. At sa punto ito, nandito tayo sa ating huling round, ang hard round. So, para mas lalo pa natin maintindihan kung ano ang gagawin natin sa ating hard round, babasahin po ang panuto. So, para sa ating panuto sa hard round, ibigay ang hinihingi sa bawat tanong. Bibigyan lamang na 5 segundo upang ilagay ang sagot sa comment box. Ulitin ko. So, bibigyan lamang kayo ng 5 segundo para i-comment or ilagay sa comment box ang inyong mga sagot. So, grade 7, game na ba kayo? Ayan, so maraming thumbs up, So, game na nga talaga kayo. So, narito na ang ating unang tanong. Para sa ating unang tanong, itinatag noong 1972, ang grupo nito ay naglalayon na isang malayang Estadong Islamic. Kilala sila sa pagkikipaglaban para sa Moro Nation at sa kasunduang pangkapayapaan na nagresulta sa ARMM. Ulitin ko, itinatag noong 1972, ang grupong ito ay naglalayon na isang malayang Estadong Islamic. Kilala sila sa pagkikipaglaban para sa Moro Nation at sa kasunduang pangkapayapaan na nagresulta sa ARMM or Autonomous Region of Muslim Mindanao. So, i-comment ko na kung ano nga ba tinutukoy o ano ang hinahanap na sagot sa ating comment box grade 7. Ayan, tingnan nga natin kung tama nga ba yung mga na-comment. Ayan, at ang tamang sagot ay Moro Islamic Liberation Front or ang MILF. Mahusay na grade 7 na dahil talagang nakikinig kayo sa mga nakaraang diskusyon dahil ito ay natalakay na. Para naman sa ating pangalawang tanong, ang grupong ito ay nakabase sa Basilan, ay kilala sa mga marahas na gawain sa layunin nitong magtatag ng isang hiwalay na estado na pinamamalaan ng batas Sharia. Ulitin ko, ang grupong ito na nakabase sa Basilan ay kilala sa mga marahas na gawain at sa layunin nitong magtatag ng yung isang hiwalay na estado na pinamamalaan ng batas Sharia. So ano nga ba tinutukoy sa tanong? Or ang hinahanap na sagot? I-comment ko na grade 7. Ayan. So sa inyong mga sagot, talagang nakaka-proud bilang bro dahil talagang nakikinig kayo sa ating mga nakaraang diskusyon. So may nag-comment, it's Abu Sayyaf Group Teacher. Ayan. Tingnan nga natin kung tama na ba ng mga sagot. Ayan, so ang ating tamang sagot ay ang Abu Sayyaf Group.
group. Sorry. So, ito ay nakabase sa basilan ang Abu Sayyaf group. Aga, mahusay kayo grade 7 na. Ngayon, dumako na tayo sa ating susunod na tanong. Para sa ating susunod na tanong, ang kasunduan ito sa pagitan ng MILF ng Pamahalaan ng Pilipinas noong 2014 ay nagbibigay daan sa pagtatag ng BARM or BRMM or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nagbibigay ng mas malawak na autonomiya sa mga Moro sa Mindanao. Uulitin ko, ang kasunduan ito sa pagitan ng MILF at ng Pamahalaan ng Pilipinas noong 2004 ay nagbibigay daan sa pagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nagbibigay ng mas malawak na autonomiya sa mga Moro sa Mindanao. So, i-comment na kung ano sa tingin nyo ang hinahanap na sagot sa ating ikatlong tanong. Ayan, so nakikita ko may nagko-comment na ano. At tingnan na natin kung tama nga ba ang inyong mga na-comment na sagot grade 7. So, ang tamang sagot ay Comprehensive Agreement on Bangsamoro. So, ito ay kasunduan sa pagitan ng MILF at ng Pamahalaang Pilipinas tungo sa kapayapaan. Mahusay, grade 7, no? Magaling kayong lahat. At ang patalas na inyong mga isipan na mag-isip ng tamang sagot at talagang napatunayan nyo na kayo nakinig sa mga nakaraang diskusyon. Para sa ating apat na tanong, ang terminong ito ay tumutukoy sa mga pangkat etnikong Muslim sa Mindanao at Sulu Archipelago na kinabibilangan ng mga Tausug, Maguindanaoan at Maranao. Uulitin po, ang terminong ito ay tumutukoy sa mga pangkat etnikong Muslim sa Mindanao at Sulu Archipelago na kinabibilangan ng mga Tausug, Maguindanaoan at Maranao. So ano nga ba ang tinutukoy sa tanong? I-comment mo na yung mga sagot. Grade 7. Ayon sa puntong ito ay nagkakaisa na naman kayo sa inyong mga sagot. So, may nag-comment ng Moro. It's Moro teacher Moro. So, tingnan nga natin kung tama na kayo yung sagot. Ayan, at ang tamang sagot ay Moro. Mahusay, grade 7 na magaling. Ngayon naman para sa ating huling tanong. Sa ating huling tanong, ang batas na ito ay naglalayong kinalanin ang mga karapatan ng mga katutubong mamamayan sa Pilipinas. Sorry, wait a minute. Excuse me. Katutubong mamamayan sa Pilipinas, kabilang ang kanilang karapatan sa lupain, kultura at pamamahala sa sarili. Uulitin po, ang batas na ito ay naglalayong kilalanin ang mga karapatan ng mga katutubong mamamayan sa Pilipinas, kabilang ang kanyang karapatan sa mga lupain, kultura at pamamahala sa sarili. So, ano nga ba tinutukoy ang sagot sa bilang na 5, grade 7? Ayan. So, tama yung mga... Ay, kailan nga kung tama nga ba yung mga sagot. At may nagsagot na Indigenous People's Right Act Picture, Indigenous People's Right Act Picture. Ayan. So, tingnan natin kung tama nga ba yung mga sagot. Ayan, at ang tamang sagot ay Indigenous People's Rights Act of 1997. So, tama ang inyong mga sagot, grade 7, ano? Talagang pinag-usayan nyo at pinagbutihan. Ayan, mahusay talaga kayo, grade 7. So, dahil dyan nagtatapos ang ating game show. So, sana ay may natutunan kayo grade 7, ano? At meron na akong huling katanungan sa inyo. Grade 7, game na ba kayo? Ayan, maraming salamat sa inyong mga thumbs up, grade 7. At dyan naman, nagtatapos ang ating game show sa araw na ito. Ngayon naman sa puntong ito ay nasa bahagi na tayo kung saan magtatanong ako ng isang mahalagang tanong para sa inyo. At kinakailangan nyo lang na sagutin ito sa inyong kwaderno. So, ang pamagat ng ating gawain na ito ay sagutin mo po. So, para mas lalo pa natin maintindihan kung ano ba yung gagawin ay babasahin mo ang panuto. So, para sa ating panuto, sagutin ang tanong sa inyong kwaderno. Dapat hindi bababa sa 2 pangungusap ay inyong maisasagot. Uulitin ko, sagutin ang tanong sa inyong kwaderno. Dapat hindi bababa sa 2 pangungusap ang inyong maisasagot. So, nagkakaintindihan mo kayo grade 7? Ayan, mahusay.
So, maaari nyo ayan, so wala na mga tanong. So, narito na ang katanungan grade 7. Ayan, ang tanong, bilang isang mag-aaral, anong mga hakbang ang iyong gagawin upang mapanatili ang mga kulturang unti-unti ng kinakalimutan na sa makabagong henerasyon o nalilimutan na sa makabagong henerasyon. Ulitin ko, bilang isang mag-aaral, anong mga hakbang ang iyong gagawin upang mapanatili ang mga kulturang unti-unti na nalilimutan sa makabagong henerasyon? So, isulat ang inyong mga sagot grade 7. Ayan, so sa tanong na ito ay meron lang po isang simpleng sagot ko bilang or maaari ditong paalala rin sa inyo. So sa tanong na ito, meron kayo simpleng bagay na values na kailangan nyo gawin din kaya is mga bata pa lamang. So ito ay sana huwag mawala sa inyo ang pag-respect sa mga nakakatanda at lalong-lalo na ang pagmamano dahil kailangan natin yung respeto sa mga nakakatanda sa dahil ito ay isang tradisyon at kultura na dito sa Pilipinas dahil ito ay nananalit tayo sa dugo at pagka-Pilipino natin. So kung meron ba sa paaralan natin, kailangan natin mag-bless o magmano sa mga nakakatanda sa ating mga teachers, o mga school staff na ating nakakasalamuha o nasasalubong sa araw-araw. At Maririnig itong i-practice yung pagmano, pag-bless sa bahay, sa ating mga mama, ating mga mami, daddy, tita, tito, uncle, or tito, or sa ating mga kuya at ate. So, naintindihan ba grade 7? Ayan, mahusay. So, may mga mga emojis. So, sana ay may natutunan kayo sa binahagi ng teacher na sagot sa inyong tanong. May nakuha ba kayong aral grade 7? Ayan, mahusay. Ngayon naman ay, teacher, bakit ba natin, yun ang ating topic sa ating discussion ngayon sa araw na ito. So, para na ito ay nais natin, i-connect ito sa SDG 16 o nais natin makamit ng SDG 16. So, ano nga ba yung SDG 16, teacher? Yung SDG 16 ay peace, justice, and strong constitution. So, kumbaga, nais natin dito sa Pilipinas na magkaroon ng kapayapaan, yung pantay na hustisya, at may pantay at malakas na pamamahala. Hindi lang dapat ang mga Filipino ay maranasan ito sa ilalim ng ating gobyerno. At sana nga sa susunod ng mga henerasyon ay yung mga henerasyon na maka-experience ng o yung mga patubo pa lamang ng mga bata sa panahon ngayon ay maranasan nila ang isang Pilipinas na mapayapa, na may pantay na hustisya at higit sa lahat maayos na pamamahala sa ating pamamahala. So, nagkakaintindihan ba tayo grade 7? Ayan, mahusay. So, maraming salamat sa inyong mga emojis na nireact ninyo. Ayan, magaling grade 7. Ngayon naman, bago ko tapusin ang araw na ito ay meron na akong 4 na values o mga kaugalian na dapat nyo, hindi nyo dapat kalimutan bilang isang Pilipino. Una sa listahan ay ang nationalismo. Pangalawa, ang kamalayan sa kultura. Pangatlo ay ang bayanihan. At pamuli, kahit na bata pa man kayo, ay dapat nyo alamin at ipaglaban ang inyong mga karapatan. So, nagkakaintindihan ba tayo grade 7? Ayan, mahusay. Talagang pinapabilib na si teacher, dahil ang mga grade 7 din ay napaka-participative at ang magtatalas ng mga isipan at ang bibilis rin ng mga kamay sa pagsagot. Ngayon naman, para sa ating munting paalala, bago po tapusin nga ito ating pagkikita sa araw na ito. So, unang paalala po ay, di ba sinabi ko sa unang bahagi o kanina bago tayo para sa ating attendance na magkakaroon tayo ng assessment o pagsasanay. So, para sa inyong assessment o pagsasanay, ipopost ang link sa GCR para next sa gawin ay ma-access nyo ito. So, ipopost lang ito ni teacher sa inyong GCR ng assessment or pagsasanay. Nagkakaintindihan ba tayo grade 7? Ayan, mahusay. So, para sa iyong pangalawang paalala, nais ko kayong batiin Happy Holiday grade 7.
At kinakailangan nyo maganda at mag-aral ng mabuti para sa nalalapit nyo ikatlong markahan na magaganap sa ika-6 ng Marso taong 2025. So, naintindihan ba grade 7? Ayan, mahusay. Ngayon naman, bago ako formal na magpaalam sa inyo, si Teacher Casey, nais kong iwan sa inyo ang mga katagang. Ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ay susi sa kapayapaan at kaunlaran. Ayan, so bilang isang Pilipino, saya ay tayo magbayanihan at magtulungan tungo sa kapayapaan, sa pantay na justisya at maayos na pamamahala. So, naintindihan ba grade 7? Ayan, mahusay at magaling talaga pinapabilib yung si Teacher Casey sa araw nito dahil sa aktibo niyong pag-participate. At dito na nga nagtatapos ang ating pagkikita at ang ating diskusyon sa araw na ito. So muli, ako si Binibining Kalapan ni Teacher Casey. Salamat sa pakikinig grade 7 at hanggang sa muli. Paalam!